Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, medyo demoralize ang kabila. Mahirap daw pala mag-sweet talk sa mga taong threaten nila last time. So, ang pagkakaintindi ko dito, yung kabila, yung kampo ni Soto. Kasi ang balita, magkukudita ulit sila. Kaya, nangungumbinsi ng mga senador na papanig sa kanila. So, kailangan nila ng 4. So, dito, mahirap pala mag-sweet talk sa mga taong trinithreaten nila noon. So, ibig sabihin, failure yung kanilang kodita dahil hindi nila kaya. Sino yung bang trinithreaten? 3 ang alam ko na tinatakot. Yung kakasuhan daw sa flood control, Escudero, Jinggoy, and Villanueva. So, kung sinisweet talk nila ito, pagkatapos takutin, tapos ngayon, uh, kung ako itong 3 senador, bahala na. Sige na, kasuhan nyo lang ko. O nga naman, pagkatapos kang takutin ngayon, tapos liligawan, wrong strategy. Di ba? Back to you, Yengbo. Back to you, Dayonior. Back to you, sino ba yung mga nananakot sa kanila? Back to you, Mamshi. Oh, so ano kayang mangyari ngayon? Kaya sana, totoo itong sinasabi ni Attorney Trixie na hindi nila kaya itong 3. Sino pa ang si Senator Ligarda, grabe ngayon ang pressure sa kanya. Nagbitiw ng mabibigat na salita itong si Soto at Lacson laban kay Hindi man lang daw nagpaalam. Nasyak daw sila na iniwanan sila ni Ligarda. Ay, sandali. Hindi naman pala, akala ko national. Kasi itong si Soto at Lacson, NPC ang partido nila. Nationalist Party Coalition. Ano bang partido ni Loren Ligarda? I'm not sure, ano ba siya? Nationalista Party. So, nasa dalawa yan. Kung nasa NPC siya, ay lalong masakit para kay Lacson at Soto na iniwanan sila ni Ligarda. So, dahil nagbitiw sila ng mabibigat na salita kay Ligarda, dahil sa grabe na ang batikos pressure kay Ligarda, palagay ko, hindi na rin nila makonvince si Ligarda. Para bang kasabihan na nabasa ka naman lang ng ulan, edi magpakaulan ka na lang. Tuluyan na lang yan. So, sino pa ba ang mga pwede nilang makumbinsi? Pia Cayetano, imposible yan dahil hindi niya iwanan ang kapatid niya. Yung 2 bilyar, tinatakot din niya noon. Kailan ngayon, palagay ko, it's time to show their sandalian. Pasensya na, may nag-deliver ng food delivery sa bahay, kaya inasikaso ko muna. Ano ba yung last word ko kanina? Nakalimutan ko na. Basta, ito, nahihirapan sila, kampo ni Soto, na magkumbinsi. So, mamayang hapon, malalaman natin kung nakabuo ba sila, sila, meaning kampo ni Soto,
Makabuo ba sila ng bagong majority? Parang wala. Kasi ang balita kahapon, ang unang nagbalita ay itong si Mr. Jason sinasabi niya na 2 o 3 daw ang mga senador na sasama sa Brave 13. And then later on, may post na si Senator GB Ejercito daw ay nakahanda ng sumama. So, instead na yung grupo ni Soto ang makakuha ng kakampi nila, sana mabaliktad. I believe marami sa atin, mga kapwa ko DDS, na nagdarasal para sa unity, protection, everything dito sa Brave 13. Dahil napakagandang development ito to me. I consider it as an answered prayer dahil yung flood control ang kinaanuhan ko na pag hindi mapalitan ang Senate leadership, wala na yun. Tuloy-tuloy na yun. Hindi na lalabas ang katotohanan. Next, sabi nga ni Senator Cayetano nung wala pang kudita, next administration na tayo sa 2028 na natin malalaman ang katotohanan dahil may pinagtatakpan sila. Sabi niya, nung wala pang kudita. Siguro, gustong-gusto nitong grupo ni na Senator Cayetano na ituloy ang investigasyon sa flood control para malaman ang katotohanan and God intervened in a very, I call it miraculous way. Yung biglang pagpasok ni Bato, aaristuhin na siya, nakaikyas pa, na-outrun, na-out-wrestle, na-out-maneuver niya yung, I think, 10 NBI agents na magposa sana sa kanya. That's a miracle to me. Answered prayer. Tapos, after voting, nakatakas ulit. So, ngayon, mamayang hapon, malalaman na natin. I hope may announce na nila ang bagong committee chairmanship and I am sure na si Senator Marcoleta na ang chairman sa Blue Ribbon. Sana magbilang anghel ako at tuloy-tuloy ng investigasyon. Diyan sila natatakot ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Sa gipatindog sa balay sa natabangan na mugyero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon. So mo na pud ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Karon man na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Og makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon kay nahuman na. Ano? Salamat kayo sa Ginoo nga ang nagtabang sa sin sa balay sa akong mama, ang nagpatindog na gyud kay tigulang naman gud akong mama, so ako na gyud nagpatindog sa iyang balay. So salamat gid kayo nga matapan na gyud ang balay ng mama. So wala na akong pasalamatan sa ang Ginoo nga dapat akong pasalamat kay yatag ra gyud niya sa kadaghayan niya para iyang gipagandoy nga makasugod sa iyang balay. Karon natapan na gyud
Kamay na lang gid ang kulang ani, dingding na gid ang kulang ani. Umparing kamutan na untang maluyan mi hatagan mi grasya kay para pa man yang balay kag mama. Salamat sad nga kini isang iyan nga balay pero dako ko pasalamat yapon nga suporta ang Ginoo ni. Ug salamat sad sa ligan ani sa Ginoo nga yang tuktok sa iyang sungkan nga balay ani nga nabang sa sin. Nga inatunta nga atagan sa sila og maayong panglawas. So salamat kayo.